Let's go. Wait lang. Hey, ako sa mga grasa. So, ito na nga yung ating Barako 3, no? Sasakyan natin siya. So, initial thoughts. Ba, medyo mataas din. Hindi kasi naka-center stand. Pwede ba iba ba? Hindi, kasi baba natin. Ay, mataas pa. Okay. Uy, flat-footed ako dito. So, madali siyang ang gaan, grabe. Hindi kasi for sure wala nang lamang gas to eh. So yung battery, let's say it's gonna add like 1 or 2 more kilos. Tapos pag pinull tank mo to, mga ilang kilos pa, mga 5 kilos. Pero ang gaan niya, grabe. So 5'10" and a half tayo. And parang hindi naman masyadong cramp yung legs natin. Pero ano siya, para sa height mo, flat-footed. So madali siyang dalhin. Upright sitting position. So parang komportable naman siya. Sa cambio, not bad, okay lang din. Ito yung magiging problema natin dito yung side mirror. Dahil matangkad tayo, kailangan natin yung mumunan na dito para makita natin yung mga nasa likod. Pakapalit na natin to, so malaman natin. But pretty basic, wala masyadong we have hazard, high, low. Yun nga, electric start, brake and the clutch levers, yung kick natin. Okay, ayos. Ayun sa mga grasa, so yun na nga, nagpakapirmahan na tayo. Grabe, para artista, dami kong ino-autograph, no? Meron pa ulit mamaya. Meron pa mamaya? Dami naman. Anyways, this is part of the process. So sabi ni Kuya, mga 30 to 40 minutes lang to. So 20 minutes na tayo dito, kalahati na lang. Pag lumagpas to, Kuya, tataasan mo yung rebate namin, ha. 500 daw yung rebate eh. Pag lumagpas to sa 30 to 40 minutes, 1K yung rebate. Deal! Kasi anin kami magkakapatid. Ano naman, di ba? Hey, what's up mga kagrasa? Nandito tayo ngayon sa ating munting daan. And yun nga, tinest drive natin tong Barako Kawasaki 3. So this is the FI or fuel injected version. And hinato natin siya ng konti. Napaabot natin siya ng mga 85 kilometers per hour. 4 gears lang pala to, no? And nakapanibago. Wala rin siyang gear indicator. Yun pala yung wala siya. So meron lang siya neutral sign dyan. So hindi mo lang kung anong gear ka na. Pero masasanay ka rin eh. Kasi kung baga memorize mo na kung anong gear ka na. And ayun, pinull tank na natin siya. 95 yung kinabit natin. Although okay lang naman sa kanya yung 91. Pero 95 gusto ko eh. Bakit ba? So yun na nga mga kagrasa. And masabi ko lang okay naman yung ride niya. Although now, honestly ma-vibrate siya, no? I'm not sure if it's normal. So kahit parang nasa 50 or 60 pa lang yung yung 50 or 60 pa lang yung speed natin, talagang ma-vibrate siya. I think that's normal sa brand new. Everything is working. Yung kickstart, tinry natin. High, low. Yung ilaw, hazard is working. Horn, yung start ka dito. Tangke, susian, maganda. So yung advantage dito, no, dual siya. Meron siyang kick, meron siyang start. Reinforced na rin yung chassis niya. They changed something dito banda sa chassis, so medyo mas matibay yung kaha nito talaga. And yun pa pala, no, pinalakihan nila yung sprocket sa likod. So ito siguro nabawasan ng konti yung top speed niya, but hindi naman natin habol yung top speed. Actually mas advantage dito kasi kakabitan natin siya ng cart. So mabigat-bigat talaga yon. So Kawasaki did ito 40-40. So mas pinalaki yung sprocket for torque. Good for heavy load. So mas pinaano nila to. Mas pina pang heavy duty nila.
And pinahangin din natin, 34 sa likod, 28 sa harap. Wala pa naman siyang load, pero dadagdagan pa ng konti yan kapag kinabitan na nung sidecar. Yeah, it's fine, you know, basic. Masabi ko lang dito pala mga kagrasa, yung brake niya sa likod. I'm not sure, pero medyo mahina siya. I think kulang to sa slight adjustment doon. Meron siya adjuster doon eh. So medyo late siya kumapit. Dito din sa harap. So actually in-adjust ko siya ng konti. Pero I think sobra. So babalik natin to ng bahagya. Tapos yun nga, suggestion ko, ilagay niyo siya sa may shade, no? Kasi it's really exposed, no? Yung mga parts na to, yung mga sensors na yan. So I suggest na lagay niyo siya ng motorcycle cover or lagay niyo siya sa may garahe. Kaya ano, tawag dito, nasa shade siya kasi tatamaan itong mga to. Tapos yung ibang parts pa, mga kalawangin tulad niya, no? Ayun, diba? So pupunasan natin yan soon. So i-break in pa natin to. Currently it has 19 kilometers. So pabot natin to mga 300 bago natin na kabit sa sidecar. Let's go Barako! Let's go mga kagrasa. So unikot natin siya ulit mga 1 kilometer, 2 kilometers gala sa village. Na-adjust na natin yung brakes. Ang dali lang niya i-adjust dito sa likod. Meron lang siyang ito, ikutin mo lang to, counter clockwise or clockwise para mag-tighten yung brake. So okay na yung response niya. Dito naman pwede rin dito, pero meron din siya dito. I think ito yung mas madali. So meron din siyang range, no, kung hanggang saan. So I think indicator din to kung manipis na rin ba yung brake shoe mo sa loob or what. Nasa safety pa ba siya na distance or range or measurement. Ayun o, pati sa likod meron with custom markings. Let's go. Okay na to, naambon na, pasok pa tayo.